Tinitingnan ng PHIVOLCS ang posibilidad na isang bagong diskubreng fault line ang nagdulot ng magnitude 6.1 na lindol sa Zambales kahapon. Umaksyon live mula sa tanggapan ng PHIVOLCS si Patricia Mangune. Pat, ano itong fault line na nadiskubre kasunod ng lindol kahapon? Bago ba ito? Luchi, ayon nga sa PHIVOLCS ay isang ikatlong fault line ang tinutukoy na sanhi ng lindol sa Zambales kahapon. Pero hindi na raw ito bago at matagal na rin daw ayon sa mga eksperto. Ang Iba Fault at ang East Zambales Fault ang dalawang tukoy na fault line na tumatagos sa Zambales. Pero hindi raw ang mga ito ang pinagmula ng magnitude 6.1 na lindol na yumanig sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila kahapon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Paliwanag ng PHIVOLCS, isang lumang fault line ang nagdulot nito. Pero hindi ito agad napansin ng mga eksperto hanggang sa nangyari na nga ang lindol kahapon. It's a local fault. But there's no manifestation yung na-map namin na fault because probably na yung nagputok yung pinatubo na natabunan na siya. So may mga deposits na tayo. So hindi na matatrace yung fault sa ilalim. Hanggang intensity 6 na pagyanig ang naitala ng PHIVOLCS at naramdaman ito sa Zambales at Pampanga na pinakamalapit sa sentro ng lindol. Nasa Castillejos, Zambales ang epicenter o sentro ng lindol, pero ang Pampanga ang nakaranas ng mas matinding pinsala. Sa area ng epicenter, baka sparsely populated yung lugar. Kung may mga structures man doon, baka small houses lang or 1 to 2 stories. And baka kukunti lamang yung population. So again, ang nagre-report talaga usually yung pinakamalapit na heavily damaged area, which is usually cities or municipalities na malalaki, na maraming structures na maaaring naapektuhan ng pagyanig. So mas iba yung performance ng structures na nakatayo sa bato kaysa performance ng structures na nakatayo sa lupa. Nilinaw ng PHIVOLCS na walang kinalaman sa nangyaring lindol ang Mount Pinatubo dahil wala raw aktibidad ang bulkan. Wala rin daw kinalaman dito ang West Valley Fault sa Metro Manila. Kapag ito raw ang gumalaw, posibleng umabot sa magnitude 7.2 ang lakas ng lindol at siguradong marami ang mapipinsala. So ang difference nila approximately in terms of energy is about 30 times. So di hamak na sobrang laki ng ating worst case sa Metro Manila kaysa doon sa nangyari kahapon. Bagamat napinsala rin ng lindol, tiniyak naman ng PHIVOLCS na wala sa ibabaw ng fault line ang Clark, Pampanga. Ito kasi ang magsisilbing emergency command post at evacuation area sakaling maganap ang The Big One sa Metro Manila. Luchi, sa huling datos ng PHIVOLCS ay nasa 515 na ang naitalang aftershocks mula sa lindol sa Zambales kahapon. Mahihina na lamang ang mga ito na nasa intensity 1 to 3, kaya't 8 lang sa mga ito ang naramdaman. Magpapatuloy pa yan, yung mga aftershocks na yan sa mga susunod na araw, pero lalo pang mababawasan at hihina. Luchi. Kay Pat, paklaro lang, no? Yung nangyari naman na lindol kaninang alauna pasado, no? Yung ba bagong fault line din ba yon o lumang fault line na inactive? Ito namang nangyari, Luchi, sa Eastern Samar ay dulot ng subduction ng Philippine Sea Plate. O ito kasi yung, kumbaga, bumubulusok yung tectonic plate na yan dito sa kalupaan sa may Eastern Samar. Kaya't nagkaroon ng lindol. So, subduction yung process na sinasabing dahilan nito. Pero dahil malalim nga yung ugat, ay hindi ito maaaring magdulot ng tsunami. Kaya't wala rin tsunami alert. So, walang kinalaman sa mga fault line yon? Walang fault doon sa lugar? Oo. Mayroong fault line doon sa bahagi ng Eastern Samar, Luchi. Pero ang nangyaring lindol ay nag-ugat doon nga sa Philippine Trench o yung Philippine Sea Plate na gumalaw. At magkahiwalay din yon ang activity sa mga ganong klaseng lindol. At wala rin itong kinalaman, itong lindol sa Eastern Samar, sa lindol na nangyari sa Zambales. Luchi? Alright, maraming salamat, Patricia Mangune.